Dito sa Singapore, madalas ang ulan, parang paalala na kahit gaano kainit ang mundo, may sandali pa ring ibibigay para lumamig at magpahinga. Hi, I bet you're a Filipina. First time mo? First week, medyo naninibago ko. You'll get used to it. Ako nga pala si Paul, half Filipino. Kaya Di naman ako bolero, katulad ng ibang tao. Ang totoo'y pag nandyan ka, medyo nabubulol pa nga ako. Malangis lang ang dila niyan, huwag kang magala. Dahan-dahan ka lang, baka pati ika'y mabiktima. Huwag naman sana, akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo, akin ka na lang, akin ka na lang. At wala nang hihigit pa sa'yo. Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na yan. Huwag ka dapat sa'kin magduda, hindi kita pababayaan. may gusto ba kayong kainin? Tinapay? Tsaa? Ayos lang po ako, tita. Thank you po. Alam mo ba, Josephine, simula mo sila lalo ang anak ko, napansin ko binago mo ang anak ko. Binago niya rin po ito ang buong ako. Josephine, are you dumb? The house is so dirty. I'm giving you the wrong amount of salary. At least do your work. I just finished cooking, Mom. Inay, kamusta na po ang ikay? Baka hindi daw siya nagtagal, sabi ng mga doktor. Josephine, baka naman mabigyan mo ako ng pera. Sinisingil na kasi ako sa utang ko sa sugalan. Ate, kailangan ko na po ng pambayad ng tuition. Ang dami po kasing babayaran sa school. Aking napapansin kapag nalagay ka sa Kailangan ko nang lumalala ang sakit ng aking anak. Hihintayin kita. naman tayo. Pansamantalang unan sa tuwing ika'y nahihirapan. Pansamantalang panyo sa tuwing ika'y nasasaktan. Paul, please, sagutin mo naman ako. Sa akin na lang palagi ang Anak, baka pwede ka nang bumalik sa Singapore. Wala na tayong ipon. Ay, pauwi ko lang po. Hayaan niyo naman ako magpahinga. Aba Josephine, nagre-reklamo ka na? Hindi ba't kami ang dahilan kung bakit ka nakapag-abroad? Lahat kayo, sa akin umaasa. Kailan ko naman naaasa ng sarili ko? Oo, kuya, kayo ang dahilan kung bakit ako nang ibang bansa. Pero sana, huwag yung abusuhin. Mahal ko kayo, pero napapagod rin ako. Responsibilidad mong tulungan kami dahil pamilya mo kami. Ate, tama na. Ako nang bahala kay kuya. Magpahinga ka muna dyan. Ang ulan daw, binubuo ng hydrogen at oxygen, mga elementong nagbibigay buhay. So, we computed the intensity of the patient's symptoms using the rating of normal voice, which is 12,000 times. Decibel is equals to 10 log intensity over I sub O. Decibel is equals to 10 log 12,000 times. Decibel is equals to 41. Pero ngayong gabi, parang bawat patak
kumukuha ng hininga. Pen, I'm sorry. Life happened. Alam niyo ba kung saan galing po ito? Galing yan sa ulan. Sa mga ulap ng puno ng simang mula sa dagat. Tapos, babalik din siya rito sa lupa para pipintayin mo. Yan ang tawag sa water cycle. Isang pag-ikot ng paglalakbay ng bawat patak. Umiikot lang siya pero sa bawat pag-ikot, may binubuhay siyang kapal. Siguro ganun din tayo. Kahit ilang beses tayong umiyak, bumagsak, babalik pa rin tayo kung saan tayo nagsimula. Mas matatag, mas buo, mas marunong We have 4 types of biological molecule. The proteins, the lipids, the carbohydrates, and then the nucleic acid. Besides our topic, do you have any questions? Ma'am, totoo po ba kung umuulit umiyak din ng kalikasan? Gaya ng paraan ng puso nating bumabalik sa kung saan tayo nagsimula at gaya ng mga molecules sa ating katawan, lahat ng yan ay nakaugnay. Oxygen, hydrogen, carbon, pati ang pag-ibig. Sa bawat patak ng ulan, may oxygen na nagbibigay buhay, may hydrogen na nagbibigay liwanag, at may puso na tutong tanggapin kung ano ang dapat bitawan. Kasi gaya ng kalikasan, ang puso rin marunong gumaling sa sarili nitong paraan. Papa, sana po masaya ka na sa nabot na ating pamilya, lalo na kay ate. Papa, sana masaya na po kayo para sa akin. Matupad ko na ang aking mga pangarap. Malayo sa mga nagpapakita sa akin. Sa pag-alis ni Josephine, parang kalahati ng pagkatao ko ang nawala rin. Nagsunod-sunod ang mga problema ang dumating. Hindi ko masabi sa kanya dahil alam kong malaki na ang problema niya. Natatakot akong magsabi dahil ayokong dumagdag sa alalahanin niya. Buti na lang ay nandyan si Bea, kaibigan namin ni Josephine. Dahil siya ang malapit at madalas na nakakasama ko, nalalaman niya ang problema ko. Naging sandalan ko siya sa panahong wala si Josephine. At dahil doon, ay naramdaman ko ang pagmamahal. Alam kong mali, pero hindi ko naman maaaring turuan ang puso ko. A teleseries pitch is all about representing the heart and soul of his son in a way that makes people feel its power even before it's made. It's not just a summary of events, it's a promise of emotion, conflict, and connections. It is all about migration, hardship of our fellow OFWs who's willing to sacrifice their happiness for a better future. When the promise end is about Lamberian and struggle of keeping word in the face of changing circularism and word of the face of changing, it followed the two people who once promised to stay together no matter what happened, but life change, challenge, personal ambition and misunderstanding lead them separate paths. The teleseries is connected to literary text based showing the sacrifice and hardship that OFWs face in order the family provide for their needs. Plaza tells the story of a hard-working young woman who leaves her province to work abroad, hoping to give her family a better life. But inside the busy world of Lucky Plaza, she discovered not only the struggles of OFWs, but overseas Filipino workers,
but also love, betrayal, and the true meaning of sacrifice. Teleserye Peach All About ay kung saan natapos ang pangako. Is a dramatic teleserye that follows the emotional journey of Josephine, a Filipino domestic worker in Singapore, as she navigates the weight of familiars, responsible, long-distance love, personal sacrifice. The story begins with the hope and love in a virgin's land transition into pain of duty and betrayal, and ends with the healing and empowerment. Lucky Plaza is about a Filipino worker who faced many struggles while living abroad. It shows her sacrifices and determination to give her family a better life. It's connected the literary text because both talks about sacrifice and survival. They show how people endure hardship to achieve their dreams. The teleserye is about healing and starting again after pain. It shows that broken promises and loss can lead to freedom and new beginnings, like how Rain lives life again. For me, the teleserye Peach is all about the struggles of being an OFW and the painfulness or mistreatment or judgment coming from their own family, and also the mistreatment coming from their people who are working for. There are also betrayals coming from the people that you love, especially the people you have a close relationship with. How is the connected to the literary text? It's connected to the literary text. Truth is the theme of broken promise and unfulfilled dreams, similar to how many literary works explore human flaws, love, and morals, likes in classic culture. It is connected to literary context because it reflects real life experience, emotions, and struggle that many Filipinos when working abroad. What is it connected to the literary text? The literary uses a non-linear but cohesive storytelling style, with voiceover symbolized like rain and sunlight and poetic transition, hallmarks of contemporary literary storytelling. How it is connected to the literary context. It is connected to its literary context because it mirrors real Filipinos' migrant life, showing how literature can tell stories about society, cultures, and history. It connected to the literary text because both show the emotion and hardship. So the literary text is connected to the Lucky Plaza because it is where the situation or the events happens, or the settings. It happens in the Singapore, which is our main settings in the film, which is Singapore. Then it also uses the jobs of being an OFW, which is the main story about the struggles happening of being an OFW. The literary text because both talks about sacrifice and survival. They show how people endure hardship to achieve their dreams. The social issues was reflected the struggle of many Filipinos OFW on how they treated in abroad, the hardship they endure, the sacrifice they make for their families, and it shows their strength, love, and sacrifice, proving that even in distance, a Filipino's heart always beats from home. 21st century social issues here focuses on the mental health of an OFW. So a lot of OFW had been experiencing a mental breakdown. So in those mental breakdown, it causes a lot of OFW to feel anxiety, depression, and then worse, they could die. So a lot of people experience those overwhelming feelings that causes them their life. So I want to give hope, or we wanted to give hope by this film, especially from those OFW people. The teleserye reflects the issue of mental and emotional healing in today's time. It shows how people face pain but learn to recover with self-acceptance and support.